special recipe naman po from the heart. From the heart ko. Ang ituturo ko sa inyo for our breakfast na siguradong mabubusog kayo. Ito po ang taco rice. Kung naalala nyo, meron na tayong nagawa na tacos before. Alam ko, kung di ako nagkakamali, nilagay natin siya sa quesadilla. Pero this time, lalagyan natin siya ng iba't iba pang mga components para ilagay natin siya sa kanin. So, ang ating ingredients for the taco rice, syempre kailangan natin ng kanin. At for the tacos, kailangan natin ng ground beef. Kailangan natin ng white onion. Kung wala naman kayong white onion, edi red, okay lang. Kailangan din natin ng garlic, tomato paste. Kailangan din natin ng oregano powder, cumin powder, and chili powder. Ito, pinagsama-sama ko na siya. Ito yung mismo nating spice mix. Kung wala kayong beef stock, pwede po kayong gumamit ng beef cubes. Kung ayaw nyo namang gumamit nun, okay lang din po. So, kailangan din natin ng tubig, salt, and black pepper. For the salsa, corn salsa, gagamit tayo syempre ng corn kernels. Kailangan din natin ng tomatoes, red onion, and cilantro. Lalagyan din natin yan ng konting lime juice later. For the salsa, meron tayong tomatoes, red onion, tapos oregano powder kukuha tayo mamaya, and lime juice. Mamaya, magkaiba kasi yung preparation nito. Kaya, papakita ko na lang sa inyo later, mga kasangbahay. Tapos, kailangan din natin ng lechugas. Ito, nakakat na po siya. Yan. Pakita lang natin. And, kung wala kayong sour cream, pwede naman yogurt yung gamitin nyo. And Tex-Mex cheese. Ito yan. Ito yung mga pang-garnish natin later. Sa dulo na natin yung ilalagay. So, let's start cooking mga kasangbahay. So, unang-una, kailangan natin gawin, painitin natin ang ating pan. Make sure na dry din po ito para mas mabilis tayo makapagluto. So, kung nakikita nyo, yung ating beef ay medyo na-pre-cook na natin. Gagawa natin ng paraan yan para mas maging, mas maging maganda yung pagkakaluto niya kahit natututo na siya. Okay, so lagay tayo ng oil sa ating pan. Medyo damihan natin kasi masarap yung medyo naglalangis. Ganon. Okay. Tapos, lagyan na natin kagad yung ating white onion. Okay. And then, gisa-gisa. Yan. Ito kasi, lately, mga kasangbahay, meron kasi isang content creator na nagpunta ng Mexico. Tapos, kumakain siya nung ganitong klaseng pagkain. Tapos sabi ko, parang gusto ko din. Parang bihira kasi yung nagtitinda nito dito sa Pilipinas. Tapos sabi ko, sige, gawa na lang ako. Kaya ko naman. Yun nga lang talaga, medyo marami siyang sangkap. Kaya, medyo matrabaho siya. Pero masarap, very satisfying, lalo kung medyo, nag-explore kayo sa mga flavor. Kasi, hindi lahat gusto yung lasa ng cumin. Hindi lahat gusto yung lasa ng oregano powder or yung oregano mismo. So, medyo acquired taste po yung dish na ito. So, next natin, after ng ating sibuyas ay ang bawang. Okay. Yan, no? Bango na agad. Yan. So, kung ayaw nyo nga gumamit ng beef cubes, no? Bawi kayo sa mga aromatics. Masyadong malakas ng apoy. Okay, lagay na natin yung ating tomato paste. Yan. So, ba't natin ginigisa? Kasi mas nakakapag, mas na-activate yung lycopene. And of course, mas iwas panis. At mas nakakapag-extract tayo ng flavor. At nare-reduce yung acidity ng ating tomato paste. Yun. Bango na agad. Tapos, para mas ma-activate yung flavor ng ating spices, lagay na natin siya kaagad. Kasi diba, kapag tinotoast yung mga spices, doon siya mas nag-activate yung lasa. So, mixture lang yan ulit ng cumin, oregano,
Meron din pala itong paprika. Paprika, tsaka garlic powder. Yan. So pagka ganito na siya, pwede na nating ilagay yung ating baka. Yan. Tapos saka natin muna siya igisa. Gisa-gisa. Para lang kumapit yung mga spices. And then, deglaze natin siya with water. Ayan, para walang maninikit. Ang bigat! Asa na ito? Yan. Okay. So, ito, pagka nahalo na natin siyang ganyan, may natin siya lagyan ng konting asin at paminta. Kasi nga, kanina ay na-pre-cook na natin yung, yung baka. So, gawin natin ay simmer natin to. Lagyan natin ng konting tubig. Enough lang para mas mag-bind yung flavor niya. Kasinaan natin yung apoy. Yan. Tapos, gawin na natin yung ating mga iba nating mga components. Like the corn salsa. Okay, let's start. Para ba siyang merong hinahabol na competition Okay. So, lagay natin yung corn kernels. Ito sa isang bowl na malaki. Tapos, lagay natin yung tomatoes. And lagay tayo ng red onion. Tapos dito, sayang, lagay natin lagay tayo ng konting lime juice. Ito naman ay nakadepende sa inyo kung ano yung gaano kaasim nyo gusto. Or gaano katabang. Yan. So medyo kapos. Yan. Tapos, pwede tayo mag-season. Yan. Alalay lang kasi pwede naman tayong mag-ulit ng maya. Ito, lalapit ko lang yung mga iba pa nating ilalagay na paraphernalia. Salt, kanina yung nilagay natin. Tapos, lagay tayo ng konting pepper. And then, lalagay tayo ng oregano powder. Tansya-tansya lang kasi baka ayaw nung iba nating mga kasama. Tapos, para hindi maging super watery siya, lagay tayo ng oil konti. Just to coat yung mga components natin. Konti lang. Olive oil naman to. Don't you worry. Okay? And then, mix tayo. Mix, mix, mix. Yan ang literal na mekos-mekos. Ayan. Kaya mas masarap yung flavor nito kapag chilled ganon. Kasi mas nag-combine na yung lasa niya. And then, lagay tayo ng cilantro. Yan, perfect. Mamaya natin i-adjust yung mismong lasa niya. At least meron na siyang paunang flavor ngayon. So, ito na yung ating corn salsa. Yung iba, tawag dito ay pico de gallo without the corn. So, ngayon, ito naman yung ating salsa. Para na siyang sarsa lang talaga. So, magbe-blend tayo ng tomatoes. Wait lang, parang kailangan ko hatiin to. Kasi baka hindi siya Talang. Huwain pa natin into smaller pieces. Okay? O, diba? Habang meron tayong niluluto, andito lang siya. Tapos, lagay na tayo ng konting-konting tubig lang para lang mag-blend siya. Tapos, lime juice. O, diba? Marami tayong paraphernalia eh. Okay. Kailangan malakas ang arms mo dito, be. Okay.
pa. Wala na. Tuyo na talaga yung dayap natin. Isa pa, isa pa. Okay, one more. Yun. Perfect. Okay. Tapos, lagay tayo ng asin. At konting paminta. More pa. Tapos, cilantro. Yan. Tapos, gamit ang ating immersion blender. Kung wala naman kayo nito, blender lang po is okay. Let's blend it. Okay? So, mga kasangbahay. Teka lang po ha, maingay. Teka lang, tapusin ko lang ito. Teka lang ha. Okay, so tapos na yan. Ang ating salsa. Adjust na lang tayo ng taste nito. Kung dadagdagan pa ba natin ng salt, lagyan pa ba natin ng lime juice, later magkakaalaman tayo. So, transfer natin to sa magandang lalagyan. Tapos later, maglalagay tayo ng kanin. Lalagay natin yung itong niluluto natin na tacos hanggang sa mag-bind lang yung flavor niya. Tapos magpe-plating na tayo. Luto na po ang ating tacos. Pwede, pakita natin. Parang mas masarap kapag nakafocus eh. Wow! Ayan. Ito na yung ating ground beef. Kung napansin nyo, medyo dumami, no? Kasi nilagay ko na yung niluto ko kagabi. Kasi mas malinamnam kapag niluluto natin ng yung before, siguro mga, na siya, at least 12 hours na siya na cook para mas incorporated na yung mga lasa niya. Now, plating na tayo. So, ang ginamit ko lang dito na rice is plain rice kasi ayoko ma-overpower yung lasa ng iba pa nating mga ingredients. So, una nating ilagay is yung ground beef, which is the tacos. Lagyan natin dito sa gitna. Yan. Lagay tayo generous amount para hindi naman tayo masabihan na nagtitipid. Yan. Tapos, saka natin ilagay yung iba pa nating mga components. Like yung fresh nating ingredients like the lettuce. Yan. Okay lang naman na may malaglag. Tapos, kayo na po bahala kung saan nyo siya gustong ipwesto. Nasa creativity mo na yan. At nasa dami rin kung gaano karaming gusto mong ilagay. Pero ito, yung prepare ko, nasa good for 8 people siguro ito, no? Kasi tantiometer siya, no? So, lagay natin yung ating corn salsa or the pico de gallo. Lagay natin dito rin sa gilid. Para overload siya ng fresh ingredients. Yan. Usually, yung iba, naglalagay rin dito ng kidney beans. Pero since medyo mahirap siya mahanap sa market, hindi na natin siya nilagay. So, ito, yung Tex-Mex cheese. Pwede nyo siyang i-melt or i-torch, i-blow torch para mas meron siyang added na texture or consistency. Tapos, lagay tayo ng salsa. Ito yung pinaka-sauce natin. Usually, sinaserve to nakahiwalay, pero pwede rin naman natin siyang i-mix na dito sa ating mismong dish. Naglalaway na ako. Natikman ko na rin kasi kanina mga kasangbahay. Tapos, on the side, pwede tayo maglagay ng yogurt or sour cream. Pero konti lang. Para lang sa presentation natin. And of course, yung ating lime and yung ating cilantro. Saan kaya siya maganda ipwesto? Dito na lang. Sa gilid. Yan. Okay, ito na po ang ating taco rice, mga kasangbahay. Okay, makita ko sa inyo. Wow! O, diba? Makulay na makulay siya, kumpleto. May carbs, merong protein, at meron tayong fiber. Ayan. Pero ang paalala ko sa inyo, medyo acquired taste nga siya. So, hindi lahat baka magustuhan yung lasa ng halo-halong flavor niya. Pero, it's
It's a roller coaster of flavors ko. Kung gusto nyong bigyan ng ng challenge yung inyong mga kasama na i-level up yung kanilang taste buds, baka magustuhan din nila to. At sana mga kasambahay, nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. And for more Cuisine Adventures, abang lang kayo everyday. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right! That's right!